Pod Network Entertainment. Diba? Alam mo kung bakit malaki sweldo dapat ng piloto? Bakit? Mabiyahe sila kung saan-saan, di ba? O di yung sweldo nila, exchange nila yon. E di pagdating dun sa ibang bansa, malit sweldo niya. Paano siya bibili ng mga pasalubong? Pwede. Kaya siguro ganyang kalaki sweldo rin ng piloto. Tsaka mahirap rin mag-ano ng... Oo, mahirap rin mag-fly ng plane. Ang Oo. hirap nga mag-fly ng drone eh. Nax. Mahabol si Zar sa sweldo Oo, ng piloto. Uy, Actually, first step. ano eh. Uy, magkakalisensya ako ah. Yung sweldo mo, hindi naman parang mas manap yung Tigil sweldo mo sa ah. piloto. Huwag na natin pag-usapan yung sweldo ko. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Yun, no? Kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong CRSP. career coach and Upwork expert. At ang pod manager natin na si... Tama, di ba? Oh, pod manager. Jasper. Jake Lagran. Jasper Manalang. Pod producer natin ngayon sa episode na to si Zeke Lagran. You know. Yun. Na mukhang busy. Si Kuya Jeff, wala rin ngayon kasi... Papaka-mayor siya ngayon. Oo kailangan siya. Kailangan siya sa trabaho. Yes, sir. So, ang topic natin for this episode is the top 10 highest paying jobs in the Philippines in 2022. Oh. Recently, may lumabas na balita at medyo nakakalungkot, no? Pero bagong yan, Anong bagong date? lahat. Sinabi mo? 2022. 2022. 2 days ago lang nilabas ng ABS-CBN News yung mga sweldo ng mga immortal na ito na pagkalaki-laki. Pero bago ang lahat, please like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast sa Spotify, Apple Podcast. Follow TPN, the Pod Network Entertainment's YouTube channel if you want to see the video podcast at gusto nyo makita kung ano mga itsura namin. At saka okay rin kasi pag nag-comment ka doon, pwede kami mag-reply. Oo. Yeah, Bukod mag-comment dun, kayo. Bukod doon, babasahin namin yung comments ninyo mamaya sa dulo at magre-react din kami. Ngi. Pero it's good to watch dun sa YouTube din because makakapag-comment ka and we can reply to you. Oo. Tama. Join our Discord group, Team Suplado Discord group. Yung link nasa description ng podcast na ito. Pati yung Underpaid Podcast na Facebook group. Podcast. Yun. Pero bago tayo pumunta sa topic ng top 10 highest paying jobs in the Philippines, kumusta muna kayo? Napakaganda ng Men Are From QC. Actually, nanood. Thank you, Stanley, for the invite. Oo. Nakasali ako sa advanced screening. Yun. Tapos red carpet premiere, first Sheesh. time. Shish. Mm. Kami nung showing itself. May 1. Salamat. Kasama namin yan si Mayor TPN, si Jeff, tsaka si Zeke. Ang kasama niya rin ang lovely partner niya si Jenny. Oo. Ako, alam mo, dun sa movie, gusto ko yung part, yung cameo mo. Kasi na-feel ko na... May picture ako nun sa phone ko. O, diba? Ilang workshops ka nun, Stanley? Ilang weeks yung workshop mo para dun sa cameo na yon? Alam nyo, hindi yan kwek-kwek or tokneneng. Kikiam yung kinain ko. Kikiam daw, Jeff. Kikiam. Oo, Pero kikiam yun. ilang weeks nga yung workshop mo? Wala. Yung sinuwitan ko sila. Sa mga nakapanood ng Men Are From QC, Women Are From Alabang, maraming salamat. Showing pa po yan in cinemas nationwide. Yes, sir. At yung linya ko ron, may halong adlib yun eh. Alam ko yung oo. favorite line ko yun. Ang lalandi nyo. Actually, yun nga rin ang favorite line ko. Yung mom ko, sabi niya, ang favorite quote daw niya sa movie, I'm surviving but not living. Oh. At 67 years old. Oh. Yun Deep. talaga nag-resonate sa kanya. Eto trivia. Ano? Ang katabi ng nanay mo sa special screening si Eds. Pero thank you, Eds, kasi Oo, kinausap nice. niya yung mom ko At eh. habang may love scene si Eben at si Marco Awkward. Gallo, ang katabi ni Eds ay yung nanay ni Zar, si Tita Babes. Dapat nga doon sa trailer, dapat si Stanley Chi at his finest. Pang-urian yun. Ano ba yan? Pang-famas. Urian. Then nag-cameo lang talaga ako kasi ni-request ko naman.
na Nag-start kasi sa'yo yan. oo, dahil syempre, parang si Stephen King, pagka meron siyang mga pelikula, nagka-cameo siya eh. May isa Si siyang si Stanley. Sadly. Oo, di ba? Naalala ko si Stephen King, ang cameo role niya, pizza delivery guy. Meron Okay. pa yung shop clerk. Oo, tapos si Stanley naman, ang Lahat. dami niyang cameo eh. Oo. Ako kakatapos ko lang ng drone workshop. So, kailangan ko na lang ayusin yung drone license ko. Yun. So, hindi ka man piloto, at least drone Hoy, piloto ko, drone pilot. drone pilot. Okay. Pero alam nyo ba, nung 2022, Oh. ang sweldo daw ng mga piloto is nasa 135,000 pesos. 135,363 pesos. So hindi pa yan siguro yung baka budget airlines pa lang yun. Paano pa pag Pag international? international, Diyos ko. Diba? So, ang dali lang. Itong survey na to, dali lang kasi this is news eh. So, kailangan natin tingnan saan nanggaling yung data. Philippine Statistics Authority. Okay, Philippine Statistics Authority. Yan. So, PSA. Public Service Announcement. And it's survey wages for 2022. Mm. Okay, ano yung mga mga jobs, Stanley? Ano yung Eto. top 10? Software developers. Ano yung number 1? Ano number 1? Aircraft pilots. Okay. Yung number 1. Number 2, software developers working in information service activities. IT. Mga IT yan. 70,595 pesos. Yun. Ano pa? Ang pangatlo, mathematicians. 69,654 pesos. Damn. Yung next is production supervisors and general foreman. 63,017 pesos. Ito, number 5, applications programmers. 58,643 pesos. Number 6 is the specialist medical practitioners, yung mga doktor. 57,476 So, pesos. number 6 lang ang doktor, Grabe. tas 50,000. Oo. Parang dinoktor itong study na to. Diba? Ang statisticians, ang number 7, 51,607 pesos. Almost same lang. Oo. Number 8 are the medical doctors, Okay. generalist medical practitioners, yung mga hindi nag-specialize. 51,251 pesos. Baba pa rin. Oo. Number 9 are the geologists, 49,059 pesos. At pang-10, ang accountants, 48,892 pesos. Grabe. Yeah. Congrats sa inyo. So, what do you 10 feel about this survey? Because honestly, I feel it's not accurate. Tapos parang kasi ito sorry pero yung number 3 at saka number 7 is mathematicians and statisticians. Parang feeling ko, yung sa PSA, Philippine Statistics Office yan, di ba? So, ibig sabihin, yung mga mathematicians at saka yung mga nagtatrabaho doon, yung mga nagmagawa ng mga statistics, mukhang yun yung mga sinurvey nila. Sa kanila lang. Oo. Kasi, bakit walang, for example, architect? Bakit walang engineer? May engineer ba dyan? Wala. Ay, Oo. wala. Alam naman natin kung magkano kinikita ng mga engineers, di ba? It's almost the same. Dapat nasa 1 or 2 sila. Baka naman nung Malaki ang sweldo ng engineer Oo. nung in-interview ko sila Eds last time tsaka sila Lawrence, malalaki sweldo nila. Ano ba siya per month ba? Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast. Members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Per month yung sweldo. Yeah. Per month. Per Ito month. si etong 135,000 sweldo ni Eds to eh. So, parang very... Shout out! Eto parang very limited yung mga nag-take ng survey. Yun lang nafe-feel ko Hindi siya pang Wala siyang nationwide. data sa nanggaling, ilan ang sinurvey.
Baka mamaya ang sinurvey lang 50 people, 100 people. Fixed I lang don't pala. know. Mm. I don't know. Kasi very limited Tsaka, tinan mo, walang variations, walang lawyers. Kailangan ba as in jobs talaga? Or baka nilalagay nila yun as professionals pero may doktor dito. 'Di ba? So feeling ko limited yung survey. Although it's a good it's still a good survey kasi at least meron kang idea kung magkano sinesweldo ng mga ng mga ibang tao, 'di ba? Kung alam ko lang na okay pala maging geologist. At least 'di ba, pag geologist nakakasweldo ka ng 49,000, hindi sana geologist pala ako, ano? Oo. 'Di ba? Hanap pa ng dinosaur sa Pilipinas no? So parang ako, ang nafe-feel ko dito sa survey na to, limited. Kasi mukhang limited lang yung nag-take ng survey kasi walang lawyer, walang doktor, walang any other jobs like engineer. Tingin ko headhunters yung mga kinausap nila. Paanong headhunters? Yung mga Yung mga naghahanap ng kunyari, maghanap ako ng doktor para sa ganitong hospital. Titingnan ko yung mga resumes tapos ito yung budget ng hospital. Yun ang malamang ang binigay. Kasi, ito Stanley, feeling ko hindi. Kasi kung headhunters yung kinausap nila, edi dapat mas accurate yung survey. Diba? Kasi ang sweldo is or mas accurate yung yung data. Yung usapang sweldo rin kasi medyo frowned upon pag sa Pilipinas, no? Hindi kagaya sa ibang bansa, medyo sila open. Tapos sa mga western countries yata ganun mas open sila sa sweldo. Dito pagka sa Asian countries baka pag nagka-comparean, ayaw nila magbigay ng information about sweldo. Okay, pero ito, feeling ko, konti lang yung mga sinurvey nila and wala siyang variations. Ang takeaway ko lang dito is at least alam ko, doon sa mga nakausap nila, nag-take na survey, at least alam ko magkano sweldo. Yun lang. Pero I don't think this would be a good representation of the top 10 highest paying jobs in the Philippines. Noong 2022. Tsaka pandemic Mahirap maghanap ng sweldo Free. ng piloto nung pandemic kasi nga hindi lahat nagbumabiyahe. Malabas. Diba? Tsaka yung accountant, dapat malaki sweldo niyan. Hindi yan number 10. Dapat mataas sweldo niyan. So, at saka wala nga lawyer, wala nga engineer, walang architect. Yung lawyer kasi may sweldo sila tapos pagka nanalo sila sa kaso may percentage na makukuha Then bibigay mo yung average diba? Monthly mo kung gano'n, 'di ba? Kung magsasagot ka ng survey, bigay mo yung average monthly mo. Pero wala tayong pakialam kung anong ginagawa, kung saan nila nakukuha yung pera, paano nila nakukuha yung pera, sinesweldohan ba sila or nakukuha nila sa kliyente nila. Ang sa atin lang is wala sila dun sa listahan. Oo, wala pala kayo Diba? Pero ayun nga, ang pinaka-takeaway dito is at least may idea ka kung magkano ang sweldo ng mga certain jobs. Diba? Alam mo kung bakit malaki sweldo dapat ng piloto? Bakit? Umabiyahe sila kung saan-saan, di ba? O di yung sweldo nila, exchange nila yon. E di pagdating dun sa ibang bansa, malit sweldo niya. Paano siya bibili ng mga pasalubong? Pwede. Kaya siguro ganyang kalaki sweldo rin ng piloto. Tsaka mahirap rin Oo, mahirap rin mag-fly ng plane. Ang hirap nga mag-fly ng drone Nax. Mahabol si Zar sa sweldo ng piloto. Uy, Actually, first step. Uy, magkakalisensya ako Yung sweldo mo, hindi naman parang mas mano pa yung tigil sweldo mo sa piloto. Huwag na natin pag-usapan yung sweldo ko. Pero sa mga immortal, kung ano man ang sweldo ninyo, it's not how much you earn, it's how much you save. Tama. Diba? Tama. At huwag nyo kakalimutan na may mga episodes tayo kung paano tumaas ang sweldo nyo. Pakinggan ninyo yung mga lumang episodes natin. True. Kasi matutulungan kayo niyan tulad ng isang listener natin. Naalala mo yung Atinista na listener natin? Yeah. Nagpunta sa meet and greet. Yes. Diba? Yung magjowa. Pumunta siya kasi nga nung nakinig siya ng underpaid, natuto siyang mag-save, maghingi ng mas mataas na sweldo. Ang raise. Yun. Okay, may utang pa ako sa kanilang dalawa actually Kasi naalala ko hindi ko na-review yung resume nila. Sorry, i-review ko. And then, pero siya legal, paralegal. Yun. Tanongin mo, magkano sweldo ng attorney?
Malamang alam niya. Oh, may idea siya. No, para legal eh. Pero ito saan muna kayo ifa-follow sa social media? Tsaka ano ba mga racket na ginagawa ninyo para at least hindi makakalimutan ng mga immortal? Racket. Oo. Ikaw, Zar. So first, punta kayo sa LinkedIn. Nagpo-post ako palagi doon. Doon ako pinaka-active. Sa LinkedIn, nagpo-post ako ng Yun yung articles. Facebook niya. Oo, yun yung Facebook ko. Kasi kailangan ko ng candidates para sa jobs ko. At saka may kita mo rin yung activity ko doon. Kunwari may job na pinost ng recruiter. Sinusupport ko Sinishare yun. mo? Hindi ko sinashare pero kiniklik ko yung support button. So, May ganun ba? merong support button doon. So, pag nakita mo yung activity ko, makikita mo na nag-react ako doon. Sa baba. So, kunwari kung gusto niya ng trabaho, minsan check niyo yung activity ko sa LinkedIn. Yun So, Zar de los Reyes 1 yung username ko doon. And then, sa other platforms, my other office PH. Okay, how about you, Jasper? Now, follow nyo ang The Pod Network Entertainment page sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Follow nyo na rin si happyhour.homies sa Instagram, sa kabulastugan namin. Okay. Ako naman, Stanley Chi on all social media platforms. And sa May 18, Ayan na. Saturday, show ng ina mo. Show ng ina mo! Wala Sa sa Wicked Dogs BGC, 8 o'clock. Oo. Marami po magpa-perform. Kasama ko po sila. Umuonse na si umuonse si Stanley. Siya ata may kailangan na Oo. doktor ngayon. Kasama ko po si Jasper tsaka si Zeke kasi Wow! tutugtog sila. Oo. Wow. Oo. At balita ko, ang mga musikero daw isa sa mga Ay, pinakamabang nako. sweldo. Ayon sa news Si Salamat. Zar, tsaka yung nanay niya, si Tita Babes, gagawa ng special set. Oo, 5 minutes lang. Ay, okay yung akin tungkol sa kabit at saka tungkol sa sa mga bad choices ko in men. Oo. Yun yung Self-deprecation jokes daw. Oo. I'll be headlining the show and I'll be with Ron Dulatre who's hosting the show. Tapos nandun din sila Jeannie Lakay. Yun. Andun din yung mga kaibigan natin na sina Joma Labayen. Ayun hello. Diba? And andun din si Ray Mamuad. Yun. So bring your parents. Yung mga, kasi Mother's para sa Day. Mother's Day yan. Yes, So, sir. ayun, show ng ina mo. Show! Wala Ng ina yung mo. nagsasabi ng Yun. At nandito na po tayo sa segment na binabasa natin ng comments from the readers. Oy! We'll be reading comments from the readers sa Spotify. Kasi nga, pagka nagko-comment kayo dyan, binabasa namin. Tulad sir. nung sinabi ni Lance Leland Canlas. Hello. I do not honestly respond to messages beyond office hours. Ito yung tukol sa not replying is disrespectful. Unless very urgent. Let us not normalize having no boundaries to our coworkers by messaging them about work during off days. You can message naman pero huwag ka mag-expect ng reply. Oo. Kasi nga, weekend naman. Kaya mo magpahinga yung mga tao. Ako ay, so because we're global, sometimes I reply during the off hours outside of the US business hours. Oo. But it's your decision if you want to reply, di ba? At saka bakit ka mag-check ng Slack, for example, or chat. Kung wala kang balak huwag ka mag-check. Huwag ka mag-check. Ako kasi nag-check ako. So pag nag-message ako, Might as well. huwag ka na lang mag-reply, di ba? Huwag mo sabihin si Zar naman, nagme-message ng off hours. Hello, global company kami. Pero wala naman nagreklamo. Sumasagot sila when they're online. Okay. Ito naman galing kay Eds. Sabi niya, napipilitan ako magpa-blood chem kasi required sa work. Ito yung sa episode na How to be a healthy immortal. Oo, tama. Kailangan Shout natin out, kids. magpa-blood chem. Tapos sabi ni R&R Juliesa, nagpapa-blood chem ako since 24 years old. 24 ako nung nagkaroon ako ng high blood. Who? Good job. At least, good job na nagpapa-blood chem ka. Akala ko good job na nagka-high blood. Sorry, may high blood rin ako So, Soon. Soon. kailangan talaga, at saka uminom ng maintenance, di ba? Also water. Sabi ni Wu talaga, hindi ba yung lifestyle medicine ay nutritionist with extra steps or parang mga gym coach kasi may idea din sila sa macronutrients and micronutrients? Ayun. Ang lifestyle medicine doctor ay doktor talaga sila.
Like my specialization, so they really studied for lifestyle medicine. That's my exact question kay Doc Johan because I thought it was just like you made it up, diba? Lifestyle medicine is pretty much new. So akala ko rin na you don't study for it. You do study for it. It's like parang instead of magpedia ka, magla-lifestyle medicine ka na lang. So hindi lang nutrition ang kino-cover niya, pati sleep, supplements, mga ganon. Physical so, health. Oo, overall well-being. Okay. Natural healing. Oo. Ito naman si Jess, sabi niya, for aging titos and titas, at least an annual checkup is needed talaga. Na-miss ko Monthly. bigla. Monthly. Oh, monthly. Oh. Ayun, nanay ko. Sobra ganun. naman. Na-miss ko Monthly. bigla Talaga. ang run from work and bike and to from work ko. Siguro nag-bike to work siya, no? Actually, namimiss ko yun nung COVID. Yun namimiss ko nung COVID. Nagbabike. Yung nagbabike. Yung walang sasakyan. Sabi niya, I've been running for over a decade now and very thankful for it. Sabi ni Jess. Ayun ako, nagpa 5 kilometers. Hanggang doon lang ako. Muna. Ayun. So, ayan mga immortal. Yan yung mga babasahin namin comments for this episode. Sa susunod na episode, marami pa tayong babasahin comments. Ayos. So, for Jasper Manalang, Wow. Zardes Reyes, I'm your host Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.